Okay, mga kamats, mga kaibigan, pakinggan na natin ang mga dilulu moments ni VP Sara. Grabe. This is the first time in a very long time na kinompera ng isang DDS ang mga sarili nila. Actually, hindi. Ginagawa na nila to for, as part of their propaganda. Ginagamit nila yung memories ng EDSA. Ngayon naman, may direct comparison si VP Sara kay Ninoy Aquino Jr. Now, if you're going to read the text, okay, yung underlying ibig sabihin nito, ang gusto niya lang naman ipahiwatig dito is that si Ninoy Aquino at si Duterte ay magsasapit na magkaparehas na kapalaran, which is, assassinate. Kasi yun naman yung nangyari kay Ninoy Aquino. Now, pero if you're going to read deeper dito, gusto nila kasing i-portray si Duterte bilang the champion of democracy, even though that's really not the case. Now, panoorin muna natin yung speech niya para lang magets nyo yung sinasabi ko. Alkalde ng presidente. Akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Kasi, meron man ako... Teka lang, yun nga eh. Kasi nga, ang iniisip nila is parang baka ma-tegi si Duterte pag dinala rito. Ito. Kung katapusan. Yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino. I mean, bakit siya iuwi dito sa Pilipinas? Liwanagin natin yan tingnan natin yung timeline dito kung bakit sobrang imposible yan. Number one is nasa ICC na si Duterte. Yung jurisdiction ng kanyang kalayaan ay nagdidepende sa International Criminal Court. Wala nang, kahit mag-rally sila dyan ng hanggang sa birthday ni Duterte sa March 28, walang epekto yon doon sa magiging resulta ng case given enough evidence. Okay? So matagal pa yung hearing eh. So September 23, 2025 pa. So between then and now, paano nila papalayain si Duterte physically doon? It is virtually impossible to do that. So paano siya uuwi rito? 'Di ba imposible? Ano lang kasi to eh, this is a push for a propaganda na yung image ni Duterte ay idikit kay Ninoy Aquino na was actually for the longest time after sirain ni Duterte yung legacy ni Ninoy as the champion of democracy. Hell no, man. Ano ba kayo? Nakikita nyo ba kung paano si Duterte magsalita? Yung mga pronouncements niya lang ibang-iba kay Ninoy eh. This is how Ninoy Aquino speaks para lang doon sa mga hindi na nakakilala sa kanya. Kasi malamang kung bata ka, ang napanood mo ay si Duterte at ang kanyang mga propaganda at ang kanyang mga vloggers na panay paninira sa dilawan. But the Ninoy Aquino, the man, is actually a very good speaker and he is quite intelligent. Let's listen in. That is a law. That is a law even ahead of the United States law. No president may stay for more than 8 years. In 1972, Mr. Marcos was already 7 years in office. He had 1 year to go. Diba? Kasi staunch critic siya ni dating dictator or president para dun sa mga apologies natin na nakikinig. Ferdinand Marcos. Do you get it, the delusion na binubuo ng kampo ni Sara Duterte dito? Gets how disgusting they are trying to spin the story in such a way na gusto niya yung mga Aquino supporters tignan yung tatay niya as some kind of hero. He's not a fucking hero, man. Christ, hindi. He actually wanted people dead. Ninoy Aquino never wanted people dead. He wanted the rule of law na manaig. But yung tatay niya hindi. Tuloy na natin to. Para alam nyo kung paano si Ninoy at paano si Duterte. Malayo talaga. Junior ka. Kung ipipilit na makauwi ng Pilipinas, baka matulad ka sa nangyari kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Ito, diba? So, alam mo yon. And why would, come on, just use your common sense dito. Why would
anyone kill Duterte. Why? Pag umuwi yan dito, ibig sabihin, talo na yung Marcos government. 'Di ba? Talo na sila. In the sense na lahat ng paghihirap nila, lahat ng mga Quadcom, Tricom, lahat ng mga kaso, lahat ng mga Mary Grace Piatos, lahat yan bababaliwala. If gagawin nila yung bullshit na yon, it is stupid to even think of actually even saying it. It is very stupid, 'di ba? Kasi ang mangyayari, magrarally behind yung tao lalo kay Duterte. Ngayon kasi nagrarally behind eh. Kasi kawawa, tinanggalan ng kalayaan. But look at the victims of his EJ case or his war on drugs. Mas marami yun, di hamak. Mas maraming bata ang namatay doon. Mas maraming matatanda ang namatay doon. Pero you don't pay tribute to them as heroes. But this, still alive, hero. God damn. Ganito kabobo dito sa Pilipinas eh. Kinakain kayo ng propaganda at popularity ng mga binoboto nyong tao. And one of the pinakamaingay na kritiko ng gobyerno ngayon, tandaan nyo, ay ang si Duterte. He deserved that. Tira siya ng tira eh. Tinatawag niyang bangag yung presidente. Wala naman siyang patunay. Pinipilit niyang mag-drug test kahit meron namang resulta noon na noon pa lang. Oh, 'di ba? Sila yung nakitaan ng butas eh na meron palang mga Mary Grace Piatos na ganyan. Eh di sana wala silang dun sa confidential funds na yan, 'di ba? So, alam mo 'yon. Now, they are trying to use the emotions of the Filipino kasi tayo mahilig tayo diyan eh sa EDSA na ganyan eh. Tayo mahilig tayo sa makibaka eh na parang the kinawawa figure of suddenly of Duterte is synonymous to what happened to the Ninoy Aquino. Hindi magkalayo yun. Maghiwalay na hiwalay yun. 'Di ba? Nakakahiya lang talaga eh. Tuloy natin. Banda rito. Teka. Ayokong pakinggan yung kay Attorney Claire kasi may take siya dyan eh. Mas harsh yung take niya. Kasi merong mga pronouncements si Duterte na talagang out of this world. Ang din ng Davao. Ngunit may pag-aalala ang Vice Presidente sa seguridad ng kanyang ama. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Hindi na mangyayari yun. Alam mo kung the soonest na malalaman natin yung fate ni Duterte is September 23, 2025. Doon pa lang natin malalaman kung may possibility of even mag-bail siya doon or even payagan na makalabas ng kulungan, 'di ba? And hindi siya papabalikin dito sa Pilipinas. If you are trying to research etong nangyayari ngayon sa ICC, yung last na pinayagan nilang umuwi dito sa Pilipinas, in-intimidate lang nung Ugandan warlord yung mga testigo, okay? So, bakit mo papauwiin si Duterte kung merong ganung mga precedents, 'di ba? So, it doesn't make sense to do that. And even if makakawala siya sa kulungan niya ngayon, hindi siya papabalikin sa Pilipinas. Within the vicinity lang siya ng Netherlands. So, kulong pa rin siya. Gets nyo? And malabo yun. Kasi nga, ang ginagawa ngayon, bakit 43 lang yung pinapakita? Yung 43, doon lang magsisimula yung investigation. Those 43 people killed will just show you the patterns of killings na ginawa during the time of Duterte. He was most responsible for that. And now suddenly he is the hero of what? Of what kind? Remember, not everyone who died in the war on drugs were addicts. They were victims, literally victims. Ilan ang nabiktima ni Ninoy Aquino bago siya umuwi dito? The only fault, if meron si Ninoy Aquino, was his mouth. He ran his mouth against the former president, Marcos noon. Pero to say na ganun yung ginagawa ni Duterte, hindi. Kailan ba tinawag ni Ninoy Aquino si Marcos as a
drug addict. Hindi, wala, di ba? The only thing na sinasabi niya kay Marcos is that you are a dictator. Yun yung kanyang speech. Pero to compare that to Duterte na naninira literal na ad hominems yung ginagawa niya, come on, that's bullshit. Stop believing in bullshit. Yun lang naman yung sa akin for today. Mga DDS, dilulu, gaya mga